Public Affairs. Walang ginikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sino dito gusto lumutang? Ako po ang inyong kapuso, Jessica Soho. Ngayong gabi, sa tindi ng mga summer sport na ito, siya tatagaktak ang inyong pawis. Mga taong sa pamamagitan lang ng kanilang isip, pwede raw lumutang sa ere, levitation. Silang mga nagsaswimming sa dagat ng basura. Ang lulutuin natin ngayon yung aming recipe ng pakbet at ang iba't ibang paraan ng pagluluto ng pinakbet. Lutong Ilocano na paborito na rin ng kung sino-sino, ang pinakbet. At sindami ng mga gulay na pwedeng isahog rito ang mga paraan ng pagluluto nito. Pwede na nga kayang tawagin ang pinakbet na pambansang lutong gulay? Nag-survey kami. Anong lutong gulay ba ang nangunguna sa panlasa ng mga Pilipino? Siyempre, yung masarap, lalo na yung bagong luto, kagaya ng chop suey. Pakbet lang yun. Ginataang kalabasa. Pinakbet. Pakbet. Ang kampiyon, ang pinakbet. Simple lang ang mga sangkap, hindi rin komplikado lutuin. Katunayan, sindami ng gulay na pwedeng irekado ang iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Ito, i-demonstrate ko ng pagluluto ng pinakbet. Mga ordinaryong gulay lang daw ang sangkap na gamit ng 84 anyos na si Lola Eugenia sa pagluluto ng kanyang espesyal na pinakbet. Ilagay ang mga gulay-gulay. Ang nagpapaangat daw rito, ang tradisyonal niyang paraan ng pagluluto. Ang kanyang natatanging ritual sa pagluluto ng pinakbet. Sa halip na haluin ang mga gulay gamit ang sandok, kinalog-kalog na lang niya ito. Hana nga aklo nga muna isaltada nga bali-balitan tanong may parabaw diya napintas ti pan na kay halo ti nateng di jaw nagtibanga. Wow, masarap. Malinamnam. Sa sobrang hilig ng mga Ilocano sa pakbet, nakaisip sila ng iba pang paraan upang gawin din itong pangmeryenda. Ang minasang dough, nilagyan ng sauce, mozzarella cheese, at ang pinaka-espesyal nitong toppings, pinakbet. Ito ang pinakbet pizza. Pinakbet is a staple food of Ilocanos, no? So that's why we decided to incorporate local cuisine with our pizza. For someone na hindi kumakain ng gulay, at least napakain niya siya. Pwede ring gawing pasta ang pinakbet. Mag-blanch na tayo ng mga gulay. Ang mga nahiwang gulay ni Hernani, binanlian niya ng pinakuluang bagoong. Sunod niyang inihulma ang mga gulay sa llanera. Ang dinurog na kalabasa ang magsisilbing pinakapasta. Ang nahulmang gulay, binudbura ng dinurog na chicharon. Nilagyan ng red sauce. Ang resulta, pinakbet lasagna. Ang ginawa kong parang lasagna na layer siya ng pizza balls. At nilagyan ko ng special sauce. Sarap, parang pinato yung pinakbet. Sa salitang Ilocano, pinakbet o pinaliit ang ibig sabihin ng pinakbet. Hiniwa-hiwang gulay na pinakuluan at sinahugan ng bagoong at karne ng baboy. One dish meal na siya na nandun na yung protina, carbohydrates,
vitamins, minerals, tapos hindi pa siya masyadong maraming mantika dahil nga ang preparasyon nila ay sama-sama na nilalaga ng dahan-dahan sa apoy. Nung lumaon, hindi na lang mga taga Ilocos ang nagluluto nito. Sa kalapit probinsya ng Ilocos na Pangasinan, sa dami ng kanilang mga bangus, natural lamang na ang kanilang pakbet meron ding bangus. Pag inihaw na bangus ang sahog, mas lumalabas yung linamnam, mas nai-enhance yung lasa ng sariwang gulay. Nung kumulo-kulo na ang bagoong na hinaluan ng luya, sunod na isinama ang mga gulay. Ilang sandali pa, pwede nang ihulog ang inihaw na bangus. Pinakbet con boneless bangus. Mula Ilocos Region, bumiyahe na rin ang sarap ng pinakbet sa Katagalugan na kilalang mahilig sa matatamis na pagkain. Kaya nga ba ang pakbet ng mga tiga Nueva Ecija may halong kamote? Sa ilalim ng tirik na araw, abalang-abala si Aling Zenaida sa pagbubungkal ng lupa para manguha ng kamote. Ito raw kasi ang sikreto kung bakit manamis-namis ang pinakbet ng mga Nueva Ecijano. Ang iba pang mga gulay na kakailanganin ni Aling Zenaida, pinitas lang din niya sa kanilang bakuran. Sustansya po yung kamote. Kung minsan po, kung wala na nga pong bigas, pwede na pong ipinapalit yung kamote. Kaya po kami nagtatanim ng kamote. Una munang binalatan at hiniwa ni Aling Zenaida ang kamote. Sa palayok, pinagsama-sama ang kamote, bagoong, hipon at konting tubig. Ang kamote, dinurog ng pinong-pino. Ang pinagpalambutan naman ng kamote, nilagyan ng sibuyas at saka inihalo ang mga gulay. Ang pinakwit po kasi talagang hindi siya hinahalo. Bago tuluyang maluto ang gulay, hinaluan ito ni Aling Zenaida ng alukon. Pampabango raw sa pinakbet. At mas sumasarap daw ang pinakbet ng mga tiga Nueva Ecija kapag pinagsasaluhan ito ng buong pamilya. Mula sa hapagkainan ng mga Pinoy, ng ibang bayan na rin ang pinakbet para hindi raw mangulila sa sarap nito ang mga kababayan nating OFW. Ang pinakbet nasa lata na. Yung technology is the maintenance of the color and the texture and the taste of the product na ilalata mo that would last for almost more than a year. Ang lulutuin natin ngayon yung aming recipe ng pakbet o pinakbet sa bahay. Ako man, may sariling recipe ng pinakbet. Una natin gagawin, magigisa tayo. Konting mantika lang kasi may taba naman yung karne. Para mag-render yung fat. Isa na natin yung bawang. Okay, pwede na ilagay yung kamatis. Na sikreto nung pinakbet namin sa bahay, maraming bawang, maraming sibuyas, maraming kamatis. Pag gisadong-gisado na yung kamatis, pwede mo nang igisa lahat ng gulay. Usually, inuuna yung patani kasi medyo matagal siyang maluto. Igisa na natin lahat ng gulay. Paghalu-haluin lang ng mabuti. Sa ibang lugar sa Ilocos, hindi nila hinahalo kasi yun ang paniniwala nila. Parang mas masarap daw pag hindi hinahalo. Pero kami sa bahay, kasi gisado siya, hinahalo. Tapos, lagyan mo na ng bagoong. Itong bagoong namin, homemade. Hindi kami bumibili ng bagoong sa bahay. Kami gumagawa. Pwede mong wag lagyan ng tubig kasi magsasabaw naman na yan eh. Tama-tama na siya. Gisadong pinakbet ala Lola Sean. Yun ang pangalan ng lola ko. Sa kanyang recipe ito.
Papatikim natin dun sa ating nutritionist na guest, si Mrs. Pearl Esguera ng Philippine Heart Center. Nutritionist po siya. Ito ating nilutong pinakbet. Palamigin ko na natin. Masakaya tayo. Ay, sayo. Ma'am, yung totoo. Baka napipilitan na kayo. Hindi, okay Pasado na ko. sir. Iba't iba man ang paraan ng pagluluto. Dagdagan man o bawasan ang sahog, sa huli, sa lasa magkakatalo. Dahil ang totoong pinakbet, masarap, naimas.